What's up mga katropa, mga ka-vlogs? Eto na naman tayo. Tayo ay mamamalengke. Huwebes ngayon, araw ng palengke ko dito sa Israel. Eto yung madalas kong mga kunin. Alam niyo ba yung pakiramdam guys na kukunin mo lang yung gusto mo, hindi mo iniisip kung magkano. Alam niyo ba yung ganun kasayang bagay? Yung parang basta ano lang yung kailangan mo, get what you want. Ganun ba? Tapos hindi ka na natingin-tingin sa presyo, ganito kasi dito sa akin eh. Pero alam ko sa Pilipinas imposibleng mangyari yung bibili mo lang yung mga kailangan mo, wala nang tingin-tingin ng presyo. Ito masarap to. Yung mga karamihan na kailangan natin, kagaya nito. Yung basic need na kailangan ko rito sa Israel. Ito araw-araw kasi kami kumakain ng salad. Ito, hindi nawawala to sa mga pinapalengke ko. Pipino ay the best na pang-pabusog. Kaya, yung kinukuha kong mataba, gagawin ko yun na, juice. Yung maliliit na kinukuha ko naman, yan yung masarap para doon naman sa salad kasi crunchy siya na yummy, masarap. Kumbaga sa yun yung mga kamatis dito mga guys. Pero hindi ko kailangan. Ito naman yung yung mga sibuyas, kukuha ko ng isang plastic nito. Basta kuha lang, guys. Kasi hindi naman ako nagbabayad nito. Ito, kuha prutas kasi dito sa trabaho ko mahilig sila. Prutas na lang ang kinakain nila tuwing gabi. Kaya kailangan ko rin yan. Itong ginagawa ko mga guys, pang isang lingguan na. Hindi yung laging kada kasi the more na lagi ka nagpupunta sa bilihan ng mga kailangan natin, doon tayo gumagastos. Ito rin yung technique ng mga Israeli mga guys. Minsan lang silang mamalengke. Kukunin nila yung ano yung mga kailangan nila. Kasi hindi sila araw-araw nasa bilihan. Kasi the more na nasa bilihan ka, marami kang nakikita na hindi mo kailangan na binibili mo. Ganon tayong mga Pilipino. 'Di ba? Gusto natin marami tayong pero hindi natin nakikita minsan mas lalo tayo napapagastos. Isa ito sa mga strategy ng Israel na natutunan ko na kung ano yung mga kailangan mong magiging malupit sa budgetan. Kung kagkain ng Lunes, Martes, Merkules hanggang Huwebes yan, guys. Huwebes mamamalengke ulit. Yung mga ganun. Kaya marunong kang magtansya. Tama ang 2 tray itlog para sa isang lingguhan. Ganun. Isang ng mantika. Ganun. Kaya napapa-budget ang inyong Rowena Sullivan. Lang talaga. Ganito ako. Nagmamadali ako. Kailangan ko ng sibuyas. Ganito. Pipili ako ng mga maliliit. Ang sibuyas sa akin, every ginagamit ko to kasi kalahati ng sibuyas hinahalo ko rin yan sa sa salad. Nasanay na akin kumakain ng salad na may sibuyas guys, fresh sibuyas. Kaya yung mga mansanas, ang mansanas ngayon ginagawa kong meats ni lolo, lemon. Kaya sa isang bagsakan medyo madami ang aking kukunin talaga. Ayan, useful yan kasi si lolo hindi siya mahilig kumain. Si lolo malang problema, kakain siya ng mansanas kalahati tuwing dinner niya. Si lolo hindi masyado, kaya ang ginagawa ko naman para maging healthy si lolo, ginagawa ko siyang orange juice. Yung juice niya dinadagdagan ko ng orange saka mansanas, pipino. Ayun, yun yung pinapainom ko everyday para makukuha niya pa rin yung ng sustansya ng apple. Yan, maraming malalaki dito. Masarap din, di ba? Melon. Masarap yung kasa nila. Kukuha ako niyan. Laging, konti lang yung orderin ko ngayon. Kasi, hindi ko siya bibit-bitin. Ipapadeliver ko sa mahiwaga kong tropa. Yan, mga saging, kung ano yung mayroon, di ba? Ganito ang tindahan nila dito, guys. Kukuha ako ng bigas kasi araw-araw kami kumakain ng kanin. Eto,
Mabilisan, quick tindahan. Oh, kung may ganito lang din ako sa Pilipinas na pagkukuhanan ko ng pang everyday, 'di ba? Tapos honest yung mga tao na inaano ko po ang ananas o pineapple, napakamahal at napakaliit lang yan, guys. Alam nyo kung magkano tatakbuhin yan? Tumatakbo ng 50. 50 isa. O magkano ang 50 sa atin? Umaabot na ng 800 to 900. My God. Sobrang mahal ang bilihin. Pero sa atin mura ang pineapple. Marami tayong tanim na pineapple dyan. Ayan, nilagay ko muna at kumukuha naman ako ng kamatis na maliliit, guys. Sobrang busy ko na yan kasi ang dami ko pang gagawin sa trabaho. Napagod pa akong bumili ng pabango ni Lolo. Kaya yan, hindi madali. Pero kinakaya ng isang Rowena. At yan, hindi na ako magluluto ngayon. Hindi ko na kaya ng powers ko. Gagawa ko ng nila. Kumuha na lang ako dito. Maluwang tong tindahan nito, guys. May maraming fresh na kamatis din. Marami din mga dyan. Pero sa ngayon, hindi ko kailangan to. Kaya konti lang yung kukunin ko. Next time na lang yung madami. Kasi sa tatlong araw akong mawawala. Hindi namin yung pagkain nila dito. Kaya ito para kay Lolo. Kung ano yung mga kailangan lang, yun lang yung kukunin. Para hindi naman abuso sa madlang people. Ganon, kailangan mo din ng kunin yung tiwala ng mga amo mo. Hindi porke malaya ka, magagawa mo na lahat. Uuwi na ako. Kasi natapos ko ng kunin, siyang bahala na si Idol na magdadala ng pinamalengke ko sa bahay. Hindi ko na rin kaya magbitbit ng too much. Matanda na ako. Iba na talaga ang lakas ko noon kaysa lakas ko ngayon. Ramdam na ramdam ko yung dati na kaya kong mag-doble-doble ng trabaho, mag-triple-triple pa. Kung saan-saan para makumita ng extra. Ngayon, marang hindi nakakayanin. Pagbuhat lang ng medyo mabigat, hinihingan lang ang people. Ang hinihingan lang ako. Kaya napaka halaga talaga pag malakas ka pa, gamitin mo ang lakas mo hanggat kaya. Pero kasi pag matanda ka na, kung ano lang yung natitira, yun na yung pagkakasyahin mo sa araw-araw. Kaya laban pa rin. Kahit gaano kahirap, gaano ang buhay, nandyan pa rin talaga. Umaasa tayong maging may paghahantungan. Alam nyo, nagsasakripisyo ako ngayon, masaya naman ako. Nagsasakripisyo ako sa pangarap ko ngayon na pagdating ng araw, pag uwi ko at medyo may magagaw, may napala yung pagtatrabaho ko dito sa Israel. May napundar, mayroon kang bahay na tutuluyan, mayroon kang konting na itabi para sa yung kalusugan. Sa mga taong mahal ko, okay na kasi natulungan ko na sila. Masaya na sila. Ako naman, sarili ko naman ang aking aasikasuhin. Kaya hanggang dito na lang mga guys. Let's go! Bye-bye!